spotlight pa rin po nito mga pangyayari dyan sa Tacloban kung saan nga po may 3 estudyante ang nasawi at ang mga suspect din po ay mga estudyante at bata. Makakasama po natin ngayon ang Legal Counsel naman ng COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations kung ano na po ngayon ang ginagawa o gagawin ng mga private schools para nga po masiguro na hindi po mangyayari sa mga pribadong eskwelahan. Yun pong nangyari sa Tacloban. Attorney Joseph Estrada, good morning po. Magandang umaga sa inyo, DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyong mga taga-subaybay at taga-panood. Magandang umaga po. Yes po, Attorney. Nakita po namin yun pong statement ng COCOPEA. Pero sa ngayon po ba, sir, matapos po itong insidente ng karahasan doon sa Tacloban at sa iba pa pong mga eskwelahan, meron na po bang ginagawa ngayon ang hanay ng private schools, especially po ang inyo pong members, para po palakasin ang safety at security po sa campuses natin? Una sa lahat, yung mga eskwelahan natin sa pampribadong sektor, kahit po walang insidente ng karahasan o mga insidente ng violence, ano po ito, every year or during school break, patuloy po yung yung mga pag-uusap po tungkol dito, no? Mga training po ng ating mga teachers at mga school administrators, kasama na po yung tamang pagdidisiplina at yung of course, yung pagpapaigting ng mga security measures sa bawat paaralan. That's number one. Number two, yung COCOPEA collectively has always been advocating for the proper discipline and reformation of students as a long-term solution to school-related violence and bullying. Kasi sa aming paniniwala, kapag meron na talagang insidente ng karahasan at doon pa lang tayo kikilos, ay late intervention na yan. Of course, pagka may mga ganitong insidente, lahat tayo ay concerned na. No? So ang aming sa parte po ng mga eskwelahan, syempre laging tinitingnan natin ay tamang pagdidisiplina ng mga bata, character formation, para hindi na po tayo humantong doon sa mga ganyang sitwasyon. Of course, with the cooperation and participation of their parents. Nagkaroon na po ba ng meeting and consultation yung mga private school administrators po natin after this incident or even before pa po that for stricter measures? Kasi alam naman natin na talagang sa iba pong mga private schools, mahigpit na yung security protocols. Pero dahil nga po sunod-sunod itong insidente ng karahasan, mas hihigpitan pa po ba? Ang mga kasi mga miyembro namin, lalo na nakabakasyon syempre individually they talk about it sa kanilang mga sariling stakeholders. Pero ako po personally, ako po ay umiikot buong bansa sa mga eskwelahan at yan po ang topic kahit po wala pang itong mga recent na incidents. Yan po ang talagang topic during school break. Ano po yung maaring gagawin, ano yung liability, accountability, responsibility, lahat po yan ay pinag-uusapan. Pero po kanya-kanya po yan, bawat eskwelahan may kanya-kanya po silang strategies on the safety, security, and discipline of students. So, alam mo, DJ Chacha, gusto ko lang din i-highlight, katulad po last year, napakarami din po na incidents of violence, pero halos lahat po yon ay sa public school. So, iba rin po rin talaga ang policy environment sa private sector at sa public schools, especially sa amin po sa private schools, ang liability ay umaabot hanggang sa pamunuan ng paaralan, as compared to public schools. Syempre ang public schools, these are state schools, Hindi mo naman pwedeng panagutin ang gobyerno, So they're looking at individual responsibilities and liabilities. Pero sa private sector, mas mabigat po ang kanilang kakaharapin kapag may mga ganyan po na insidente. Kaya gano'n na lamang po ang talagang pag-iingat ng aming mga paaralan. Oo, pero sir, yung isa pong stabbing incident, private school po yun, yung nangyari po sa Cavite. Tama po, tama po. Kaya nga po, even before that, lagi pong pinag-uusapan. That's also very alarming, Yung nangyari po sa isang private school sa Cavite. Kaya lalo pong naalarma yung aming mga member schools, lalo na po yung mga nasa basic education. Oo. Sir, kahapon po kausap namin ng DepEd, may binabanggit po si ASEC Masapol na there will be a new written directive na ilalabas po ang DepEd. Ang sabi niya today, and implement dapat ito forthwith. So paglabas, dapat ma-implement sa lahat ng mga pampubliko at pribadong eskwelahan. Narinig niyo na po ba kung ano itong written directive na ito? Meron na po ba kung sakali?
Wala pa kaming natatanggap pero narinig ko na po yan at iniintay rin po namin na makakuha po kami para makapagkomento po kami. Pero sa totoo lang po, syempre when DepEd releases something, that's a standard, no? Yan yung minimum standard at sa amin kasi sa private schools hindi naman pwedeng pare-pareho, no? We cannot have a policy that is one size fits all. Kanya-kanyang strategy pa rin, no? Unlike sa public schools, no? Pwedeng ipatupad yan pangkalahatan at pare-pareho. Para sa private schools, may kanya-kanya pa rin. Talagang kailangan mag-ingat, no? Regardless of, that's just the minimum standard. But of course, beyond that, ang kailangan po nating isatisfy. Talagang mas matinding pag-iingat po lalo na po ngayon. Oo. Halimbawa po, Miss DJ Chacha, halimbawa po yung pag-check ng mga gamit, no, ng mga estudyante. Syempre ngayon mas ano yun, mas magiging stricto, no? Kasi syempre during peaceful times, so wala na palamang reasonable suspicion na maaring may mangyaring masama. Hindi mo naman pwedeng araw-araw sobrang i-check mo yung mga gamit, no? Baka naman may magreklamo ng violation of their privacy, no? At inconvenience sa mga estudyante. So talagang babalansihin po 'yan. Kaya lang talagang because of this recent incidents, talagang dapat mas maging stricto po tayo sa seguridad. Oo, ito na nga po pinag-uusapan ngayon, stricter measures kasi nangyari na yung insidente. Pero aside from that, yun din pong prevention sana sa lahat ng mga Yes. eskwelahan ay dapat pinag-uusapan na rin po ngayon. Sa mga private schools po ba na members ninyo, kamusta po ang Mm-mm. digital literacy campaign natin for students and even for parents? Well, that is a continuing advocacy, no, for many schools kasi we acknowledge that students interact not only inside the campus but also outside. Actually, mas mahirap pag nasa labas, lalo na sa digital platforms or virtual platforms like social media kasi hindi mo na alam kung sino yung mga kausap. Kaya naman yung mga policy ng school also involves the parents, no? Na lalong na pag wala na sila sa school, no, doon sila nagkakaroon ng access sa gadgets, dapat talagang merong cooperation ng parents. Tulungan yung mga schools to regulate their use of social media and their gadgets kapag wala na po sila sa eskwelahan. Pero ang isa pa, DJ Chacha, ang tinitingnan din namin sa Kokopea, no, as really part of preventive measure is mabigyan po talaga dapat ng authority yung tamang pagbalanse po, no, sa pagdisiplina ng mga bata. Kasi marami po rin sa aming nakakarating na reklamo po ng mga, or concern ng mga teachers, no. I think this is also for public schools. So, maraming concern ng mga teachers ngayon na hindi nila madisiplina yung mga bata because they are always prone to complaints, no, ng Oo, ng mga child estudyante. abuse. Oo, Oh, pupunta po yan sa DepEd tapos yung DepEd pagagalitan yung school. So ngayon oo. parang bumabalik yung issue na yan na parang bigyan nyo kasi kami ng authority Mhm. naman, ng konting latitude naman na magdisiplina sa kanila. Hindi yung pag napagsabihan mo ay nagdamdam, magrereklamo ka agad. So ang tendency is wag na lang magdisiplina. So of course this has a direct connection to what's happening now. Parang doon tayo dapat sa character formation is part of the duty of the schools and the parents. Kaya dapat yan po ang patuloy naming pinag-uusapan ngayon sa mga schools. Oo, agree na. Kita ko rin po yung ilang statement ng mga guro natin ngayon, ano, and even ng ibang professionals natin na wala na nga daw po masyadong otoridad ngayon yung mga teachers para pagalitan itong mga bata. Sir, yung binabanggit nyo po kanina na may mga ginagawa naman ng ibang preventive measures, yung iba't ibang mga private schools natin. Lumulutang din po kasi ngayon yung aside from dock cover and hold na ginagawa sa mga schools and establishments pagka po may lindol, ano, bilang paghahanda, yun pong paghahanda din sa mga ganitong klase ng bagay para alam din ng mga estudyante at teachers ang gagawin. Even before pa po ba this incident, meron ng mga eskwelahan na gumawa nito, mga private schools? Yes, opo. Ayan po ay kasama po yan sa paghahanda palagi nung nasa pagbubukas ng school year. That's a continuing a concern for many schools. Pero po, hindi lang talaga din yan sa schools. Talagang they also involve the community. Halimbawa po sa mga aming member schools, nagkakaroon po ng committee no, within the community kasama yung barangay, coordination with the police, no? Tapos nagkakaroon po ng awareness programs para po sa mga parents at mga teachers ano po ang gagawin, saan po sila tatawag at saan po pupunta. Pero yan po ay kadalasan ini-invite nga po itong mga agencies outside of the schools para po sila ang magbigay po ng proper information sa schools kasi
again, very limited po yung expertise din po, no, ng mga schools pagdating sa sa safety and security, no. Mhm. Doon na tayo sa mga basic, mataas ang bakod, may security guard, hindi pinapapasok dapat ang outsiders, mga ganyan, chine-check ang belongings, yung the usual po, no? At paigtingin lang po ito. But talagang kailangan po talaga ang cooperation ng buong komunidad po. Oo. Sa mga public schools, kulang po tayo ng guidance counselors. Yun ang sinasabi. Kamusta po yung mga guidance counselors naman po natin sa mga pribadong eskwelahan? Mm. Of course, yan po ay sa bawat private school dapat meron tayong registered guidance counselor. Pero this is also a problem for the entire sector. So yung kakulangan po, yung kakulangan ng registered guidance counselor. Kaya yan po ay lumulutang din po ngayon. Kasi halimbawa po, merong guidance counselor sa isang eskwelahan pero napakarami po ng estudyante, no? So yung ratio na sabi nga po ay 1:1,000 or dapat ideally 1:500 students hindi po nasusunod, no? So at saka yung role ngayon ng guidance counselor talagang mas mas significant, no? Unlike before, no? Ngayon po dahil sa dami ng mga issues sa mga schools na kailangan ng tamang paggabay, especially ng eksperto, no? Ang ating mga registered guidance counselors, talagang po sila, they're overwhelmed and burdened by all of these responsibilities, no? Katulad na po ng bullying, ng mental health, inclusivity, sama na po natin lahat 'yan, no? Harassment, no? Yung pong SOGI, lahat po 'yan ay no, nagki-create ng concern sa ating mga estudyante and they need someone to talk to. Mhm. At kaya po yung role talaga ng guidance counselors are the role is really very important. So, kung importante po ang role ng guidance counselors and inaamin nyo nga po na kulang talaga tayo even in private schools, paano po yun sa ibang eskwelahan? Kung walang registered guidance counselor talaga, sino po ang umuupo para makausap ng mga bata? Meron kasing to address that, no, nagkaroon ng recent ng batas, no, pinasa po ng ating legislature na parang binreak down yung roles ng guidance counselor. So Mm. to address that gap, yung dearth of licensed or registered guidance counselors, parang inunpack po yon, no? So ibig sabihin kahit hindi po licensed, ay may mga roles po sila sa schools, yung mga associates, no, guidance Okay. associates. Oo. So, So, halimbawa, teachers po opo. ba ito, attorney? Sorry. Mga teachers po yung umuupo kung walang registered guidance counselors? Yes, kapag ka talagang walang qualified, talagang mapipilitan na yung teacher na as a part of the front line, sila na po yung gumagabay sa mga estudyante. Pero po meron kasing yung graduate or academically qualified, kaya lang hindi pa po lisensyado na guidance counselor, pinapayagan na rin po yon under po dun sa recent law na nabanggit ko po. Pero it doesn't solve it long term, no? Yan din po ang sinasabi ng mga asosasyon or organization ng registered guidance counselors. We have to address that gap, no? So yan po ay mahabang usapin din, no? Halimbawa, we are not able to encourage more guidance counselors because of lack of career progression, Mm. yung kanilang salary. So, yun, altogether na malawak at mahabang usapin pa rin po yan. Sir, yun ho bang Bethel School doon sa Cavite ay miyembro po ninyo, attorney? Hindi po namin sila miyembro based po sa aking initial na pag-check po dun sa aming list of members. Pero maari po yung member ng isang association po na directed po din sa Cocopea. Okay, attorney, kasi nga ngayon yung pong expectation ng marami na mga magulang perhaps ano po, at siguro pati nga ng gobyerno, na sa private schools dapat mas mahigpit at mas may resources, no? When we say itong mga pag-inspect ng bag, ngayon po may mga reklamo na doon sa amin sa Tacloban, pagkahigpit, kaya ang haba ng pila na tatagalan ano pag gumakapasok ng mga estudyante sa loob ng paaralan. So may mga ganong issue na ngayon. Sa inyo, yung pag-deploy, paggamit na ng mga halimbawa metal detectors, o kaya po yung iba siguro kung kakayanin dagdag din ng mga personnel, etc. Pag ho ganon, paano po ang mga miyembro nyo sa usapin ng dagdag gastos? Ah, Yun na nga po kasama po yan, no, sa pinag-uusapan, di ba? Hindi lang po yung mga metal detectors like
also installation of CCTVs, no, to in certain strategic places sa schools. So ang kasunod na issue diyan, Manong Ted, ay privacy, ano. So talagang mahirap balansehin kasi pag naging sobrang stricto ka naman, it's also prone to number one, abuse, no. Prone to mga complaints din of harassment. Halimbawa, hindi mo pwedeng gawin 'yan on a regular or usual basis. Ang standard po diyan is dapat merong talaga una reasonableness, no, in the means employed, no. Hindi pwedeng tratuhin ng mga estudyante na parang kriminal, lagi tayong may duda na sila ay ano. So yan naman yung na-address, no, through rules, instructions, ano mga bawal, no, constant reminders sa mga parents. But of course, pag may ganyang insidente, automatic, no, biglang stricto talaga lahat, no. Mag-check kasi baka may retaliation, baka Opo. hindi pa yan tapos, di ba? Yung mga ganon. So, but on a year-round, no, basis, hindi mo naman pwedeng gawin yan because these are students, no? Baka magreklamo din ang mga magulang. Pero yan po ay talagang kasama sa dapat pag-usapan. Dapat pareho tayong magkaintindihan. Kumbaga, dapat ang parents and should also cooperate why schools are being strict in terms of security, bakit maraming bawal, bakit mabilis magdisiplina. Kasi po ayaw na natin humantong, no, sa ganitong pong mga sitwasyon ng school-related violence. Okay, sige po. So, again, sa mga pagkakataong ito, pinaka-importante ngayon ang dialogue, no? Sa inyong school administrators and the parents and perhaps ang kasama dapat ang mga estudyante. So, moving forward para po sa seguridad ng lahat and kaayusan po ng pakikitungo ng lahat sa bawat isa, ano po ba? May balak ho ba kayo sa Kokopeya para po dito sa mga karagdagan na mga pag-uulit ng informasyon o kaya po naman ngayong yung edukasyon para sa lahat? Ang talagang balak po namin, una, increase yung awareness, no, sa mga schools po. So our respective members can design their own programs, no, for awareness, involving more participation from the parents to understand what's happening. Kasi hindi natin pwedeng yung responsibilidad po ng school, no, hindi po natin yan pwedeng always in isolation of the role of the parents. Kasi, di ba, talaga namang at the end of the day, Opo. it's really the primary right and duty of the parents before the school, no, before the government. Pero lahat yan dapat nagtutulong-tulong. So, awareness programs, preventive measures, at of course, yung in case of emergencies, saan po dapat talaga tayo pupunta. And we will be writing also ang ating pong mga government agencies to help us, to inform us, no? Help us train our teachers on what needs to be done, no, in cases of tragic incidents like this. Opo, parang doon nga, no, sa Amerika ngayon, kasama na po sa mga drill yung ganyang uri po kapag merong terrorism o kaya po ganito, no, yung sinasabi nga na ang samaho ng intensyon sa kapwa estudyante. Ang problema kasi dito, attorney, yung copycat. Yung alam niyo ho yun, dahil ito'y laman ng balita ngayon, doon po sa Amerika, siguro nakita niyo yung t-shirt nung isa, yung t-shirt na suot niya, yung ang suot ng t-shirt at mga pareho po ng mga sinasabing kwento nung mga gumawa ng mass shooting sa Amerika. Tama. I think talagang this is a wake-up call, Manong Ted. Hindi lang po dun sa mga may kinalaman sa eskwelahan, pero lahat na po tayo talaga ay Opo. kailangan magtulong-tulong na baka lumalim itong problema na ito. Kaya yung access to social media, cyberspace, lalo na po sa ating yung mga napakabata pa po. Ito po ba ay age appropriate, no? Katulad ng sinabi niyo, baka hindi natin nalalaman konektado na ito lahat ng nangyaring violence, no? Hindi lang dito sa ating bansa. Yan po ay napakahirap na i-address kapag po ganon. Opo, sige po. So attorney, kami muli makikipag-ugnayan po, no, para ho lang natin malaman ang ginagawa po ng inyong kapulungan dito nga po sa mga dapat na maging kilos ng inyong mga miyembro at ng komunidad nating lahat para ho natin maiwasan na ang gantong karimari-marim na pangyayari. Attorney, salamat po muli na marami. Maraming salamat din po at maganda umaga po sa inyo. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.